Mara, ano bang iniiyak mo riyan? Nagmamarcha na patungong altar ang bunso natin. O, dapat masaya ka. Ha? Hindi ko kasi mapigil, Elyong. Oh, Naalala ko nung kinasal tayo. Dito rin sa simbahang ito. akala ko pa naman, hindi mo matanggap na ikakasal na si Carmela natin. Kasama na rin yun. Sige na, tama na yan ha. Malapit na siya sa atin, ayan na oh. Tayo mag-aatid sa kanya sa altar. Punasan mo na yung luha mo. Tama na. Oo. Ito. Ayan. Salamat. Ayan na. Nay, Tay, pinaiyak niyo si nanay. Uy, naku. Hindi, anak. Luha ng tuwa. Totoo. Dahil napakaganda mo sa araw ng iyong kasal. Mismo. Tatay Ilyong, sa linggo po ay babalik na kami sa Maynila. Talaga bang hindi na pwedeng tumagal ng ilang araw pang bakasyon ninyo rito? Sa Boracay po kasi nakabook ang honeymoon namin. Aba, Paldo ah. Ano bang meron sa lugar na yun na wala rito? Meron din namang dagat dito ah. Tatay Ilyong, yun ho ang napagkasunduan naming lugar ni Carmela. Pasensya na po. Oy, pagkatapos, doon na talaga kayo maninirahan sa Maynila? Opo, naroon po ang trabaho naming dalawa. Bay, talagang kami na lang ni Marang maiiwan dito sa probinsya kung ganon. Kung may pagkakataon po, pwede naman kayong magbakasyon sa amin. May ekstrang kwarto sa nabili naming bahay sa Laguna. Nako, hindi na. Wag na. Madaling mahilo sa biyahe si Mara. Wag na. May mga gamot naman po na maaaring inumin laban sa hilo. Nako. Bibili pa sa hirap ng gastusin ngayon. Hindi bali na. Kayo na lang ang dumalaw sa amin, anak. Sige po. Pwede naman po, Tatay Ilyo. Nagsipag-asawa ng 3 naming anak. Kami na lang talaga ni Mara dito sa aming tindahan. Kapag may bagong paninda galing Divisoria, dadalhin namin dito para mas dumami ang maialok nyo ni Nanay Mara. Mabuti pa nga siguro. Para na rin may dahilan kayo para bumisita rito, ha? Opo. Oy, siya. Sige na. Alam kong kailangan nyo pang mag-impake. Huwag nyo na kaming alalahanin ni Mara. Natanggap na namin na ang mga anak namin ay may kanya-kanya ng buhay. Ang dami naman itong suma, Nay. Dadalawa lang naman kaming gabiyahe ni Marlon. Hayaan mo na, Carmela. Ilalako ko na lang yung iba para maubos. Nay, hindi niyo na kailangan maglako. 3 kami magkakapatid at lahat kami nag-promise na regular magpapadala sa inyo ni tatay ng panggastos nyo. Alam mo namang hindi kami sanay na nakaupo lang sa tindahan na ipinatayo ninyo. Pero may edad na kayo. Panahon na rin para magpahinga kayo at mag-relax na lang. Nililibang ko lang ang sarili ko, bunso. Oh, Nay, umiiyak ka na naman. Hindi ko kasi matanggap na ang huling baby ko ay may asawa na rin. Hindi na po ako baby. Lahat kayong 3, mga baby ko. Mga baby namin ng tatay ninyo. Huwag ka na nga umiyak, Nay. Palagi naman kitang tatawagan. Tinuruan na kita kung paano sagutin ang video call, hindi ba? Oo, pero nakalimutan ko na ulit, anak. O sige, punasan natin yung luhang yan. Tama na yan, Nay. Tuturuan ulit kita. Teka, ha? O, i-on ko ulit ang data ng phone mo. Tapos gagamitin natin ang messenger. Dito kita tatawagan para pwede nating makita ang isa't isa kahit nasa Maynila na kami. Umalis na pala ang mag-asawa. Oo, Lydia. May bibilhin ka ba? Etong suman mo. Bagong luto ba to? Ay, nako, oo. Kasabay na niluto yan ang suma na baon ni na Marlon at Carmela. Oh, etong bibilhin ko. Matagal ka nang hindi gumagawa ng suman na. Ayaw na kasi ng mga anak ko na maglako pa ako. Tama naman. May tindahan ka na. Hayaan mong kami na lang ang pumunta rito sa tindahan. Teka, pagbilhan mo nga ako ng 4. Merienda naming maglola. Sige. Hetong plastic. Ikaw na ang pumili. Oh, hetong bayad ko.
Salamat, Lydia. Nakakalibang kapag may nakakausap. Oh, bakit naman? Hindi ba kayo nag-uusap ni Ilyong mo? Nag-uusap naman. Hetong sukli mo, baka makalimutan. Sige, salamat ha. Uuwi muna ako. Maya-maya magkwentuhan ulit tayo ha. Sige, Lydia. Lydia, saan ka pupunta? Ay, Pedring! Bumili ako ng suman ni Mara. Mara, may suman ka ulit. Pabili rin. Oo, Pedring. Ipinagluto ko kasi ang bunso ko bago lumuwas ng Maynila. Isinabay ko na rin ang ilang peraso para paninda. Maswerte kayo sa mga anak. Mababait, titulado, at ngayon, pare-pareho nang may asawa. At malayo na sa amin, Pedring. Hetong plastic, pumili ka na ng suman. Salamat. Huwag ka na malungkot. Ganyan din naman ang nangyari sa atin nung tayo'y nagsipag-asawa na. Bumukod kami ni Perla. Kayo naman ni Ilyong at dito na nirahan. Pero, Pedring, narito pa rin tayo sa ating lugar. Hindi tayo lumayo sa ating mga magulang. Iba na ang panahon ngayon, Mara. Marami nang napupuntahang lugar ang mga bata. Maraming gustong gawin. Maraming hanap buhay sa Maynila man o sa abroad. Idagdag pa na laganap ang social media. Mabilis ang pagbabago. Mabilis na nangyayari ang maraming bagay. Pedring, Hindi katulad nung lumalaki tayo. Ang pinakabagong teknolohiya noon ay telegrama at telepono. Kapag may telepono ka sa bahay, anak mayaman ka. oo, sinabi mo pa. At nung high school tayo, sa eskwelahan lang may telepono. Ngayon, cellphone na. Ay nako, bakit nga ba hindi? Ano yun? Sabi ni Carmela, maaari pa rin kaming magkausap ng face-to-face kung video call. Alam mo kung paano tumawag ng video call? Nako, magpapaturo ulit ako kay Ilyong. Nakalimutan ko na naman, nako. Mara, hindi pa tayo katandaan para maging malilimutin ka na. Oh, eto ang bayad ko. Salamat. Magluto ka ulit bukas ng suman, ha? Puro ka mga anak. Di ka nga rito. Hindi mo na ako nilalambing. Ilyong, nakakahiya. Kiss mo. Matatanda na tayo. Ano ka ba? Kiss mo nga ako. Ay. Ba't ka ba nahihiya? Mag-asawa naman tayo. Dalawa na lang tayo rito sa bahay, ha? Yung kaya mo pa ba? Hoy, Kaya ba? Ilyong, puro ka naman kalukuhan. Ang Tao na tanong, to eh. ang tanong ko kung kaya mo pa, ha? Eh, Bango-bango na misis ano ko. ba? Hindi nagbabago. Ay, naku. Amoy melon. Melon amoy. Anong melon? Oo. Meron akong amoy. Oo. Ikaw, dadagukan kita eh. Sa biro lang. Ang ibig sabihin, amoy rosal. Yung bulaklak. Yung Oh. puti at bagong buka. Ha? Nako. Yung bumubuka-buka. Wag na yun. Umakalimuyak. Wag na yun. Ano? Sampagitan na lang. Ay. Dahil yun ang time natin sa labas, o, di ba? Sa Laguna pa matatagpuan yung sampagitan na yan Ay, ewan ko sa'yo. Marating ko. Amoy rosa, sampagita, basta lahat ng sariwang bulaklak na amoy ko sa'yo. Ha? Wala ka pa rin pagbabago, ha? Nako, ikaw naman. Marami ng kulubot siyang mukha mo. Oh. At pati mukha ko. Puro ugat na mga kamay ko sa pagtatanim. Sige. At sa maraming taon na nagluluto ako ng kakanin at mga suman. Magandang kamay mo, Mara. Kamay ng kasipagan yan. Hindi ko kinahihiya na palagi itong hawakan, ha? Hahalikan ko pa yan, oh. Yan, tapos yayakapin ko pa. Ilyong, sandali nga lang muna. Napakailak. Sumeryoso ka nga muna. Ang bang ito? May tatanong ako, ha? Sige, wag lang, Mat. Hindi ka ba lamang natukso kahit kanino sa mga kababata natin? Tukso? Ba't ako matutokso? Asawa ko ng babaeng pinakamamahal ko at ang bango-bango. At ikaw lang din naman ang minahal ko. Yan! Magsasama tayo hanggang sa pumuti ng lahat ng buhok natin sa katawan. Pero,
Oh, hindi pa rin ako magsasawa sa'yo, ha? pangako mo yun. Oo, pangako. Teka, ako naman na magtatanong, ha? Oh, ano yun? 1 plus 1. Ay, Hindi yan ang tanong Ano ko. ba talaga? Hindi. Ikaw ba ay may Oh. nagustuhang iba nung bata pa tayo? Yung kababata natin. Meron ka ba maliban sa akin? bakit pa naman ba ako maghahanap ng iba? Yan. Kasama ko na ang pinakagwapo. Yan. At pinakamacho na Yan. asawa ko. Alam mo ba, Elyong? Ikaw. Oo. Ikaw ang kumumpleto ng buhay ko. Talaga? Baka may 1.5 ka dyan. Ay, naku. Puro ka namang kalokohan lalaki. Pray, kaya naman, ang sarap pakinggan nung sinabi mo. Dahil dyan parang gusto ko mahiga tayo. Ha? Higa muna tayo. Elyong, huwag ka munang mauuna. Ano bang sinasabi mo mauuna? Ha? Hindi ko kakayanin kung una kang mawawala. Mauuna sa pagkamatay. Akala ko naman mauuna sa kama. Hindi ako mauuna, ha? Gusto ko sabay tayong aalis sa mundong ito, ha? Walang mauuna-una, ha? Pangako, wala yan. Pangako mo, Elyong. Pangako ko. Kulad ng sinabi ni Ray Valera, pangako, ha? Sabay tayong mawawala sa mundong ito. Mara, ano ba yung niluluto mo? Mula sa tindahan naamoy ko na yung latik ha? Hindi latik yun, Ilyong. Ano? Gata ng nyog. Kata. Inihalo ko na sa galapong. Ba, masarap ang amoy Aba, syempre, Oh. kalamay ang niluluto ko ngayon. Kalamay, ako muna ang unang titikim bago mo ibenta, ha? Ako naman tong taong ito. Oo, Hindi na nagsawa. Swerte akong taga-tikim Pag tinikman ko, mabilis na uubos ang tinda mo. Oo nga, tumpak. Di ba? Hindi ka pa nagmintis kahit kailan. Pero ramdam ko na ang edad natin, Ilyong. Ha? Nakakapagod na rin maghalo ng niluluto ko. Ay, kung gano'n sige. Ako na. Ikaw muna ang tumaw sa tindahan at ako maghahalo nito, ha? Talaga? Oo. Ay, huwag mong hihintuan ng halo masusunog ang ilalim. Oo, akong bahala. Alam ko naman yun. Siya, sige. Doon na muna ako sa tindahan. Sige. Kailangan ko nga siguro magpahinga muna. Madaling araw pa lang gising na kasi ako. Oo, huwag mo na ubusin yung chichirya yun, ha? Sige na, Mara. Doon ka na sa siya. tindahan. Sige. Oo, ako na bahala rito. Ikaw naman kasi, katatapos mo lang magsuman kahapon. Ngayon naman, naiisip mo magkalamay. Nakakapagod talagang lutuin ng mga ganitong pagkain. Ay, siya, sige, halo. Halo kaya. Iba talaga kapag itong si Mara ang nagluto ng kakanin. Puro ang ginagamit na malagkit. Ipinagiling ko pa talaga yan para kapag iniluto ko na maging malambot ang bawat kagat ninyo. Ay, sadyang malambot, oh. Ay, lagyan mo pa nga ako rito sa mangkok ng 5 perasong kalamay. Tapos sabawan mo ng sirup na may latik, ha? Hoy, teka. Nabalita akong nagluto ka, Mara, ng kalamay. Oo, Pedring. Malapit na ngang maubos. Aba. Tirahan niyo ako. Huwag kayong mga swapang. Ay, naku, kung makapagsalita ka naman dyan. Ay, may pambili ka ba? Meron. Kararating lang ng padalang pera ng buso ko. Ay, mabuti kung ganon. Ay, sige, bumili ka na. At iuwi ko na tong nabili kong kalamay. Ilang hiwa pa ba ang natira, Mara? Kukunin ko lang lahat ng natira at bihira ka magluto ng kalamay. May 6 pa rito, Pedring. May lalagyan ka ba? Hindi ba pwedeng sa dahon na lang na saging? Tapos yung syrup at latik, i-plastic mo na lang. Ay, sige. Pwede naman. Mabuti sinipag ka ulit magluto ng kakanin. Ay, nako, Pedring. Kailangang abalahin ang sarili para walang oras mag-isip tungkol sa mga anak. Nako, itong si Mara. Isipin mo na lang, lahat ng oras ay para sa inyo na ni Ilyong. Wala ka ng anak na iintindihin at aalagaan. Nako, Pedring. Madali para sa'yo na sabihin yan.
Pero iba ang nararamdaman ng isang ina. Ayaw mo ba noon? Matapos ang maraming taon, napalaki mo na sila. Alam mo ba, kahit nakakapagod, parang gusto kong ibalik ang nakaraan. Yung pagising ko sa umaga, abala ko sa kusina, ipinagluluto ko ng almusalang 3 mga anak ko. Habang si Ilyong naman, abala sa pamamalansya ng uniforme nila. At pagkaalis nila para pumunta sa school, si Ilyong naman ang pupunta sa taniman. At pagdating ng tanghali, dadalhan ko ng pagkain si Ilyong. At sa hapunan, magkakasama na ulit kaming buong mag-anak. Sa gabi, pinagmamasdan ko ang 3 kong anak. Mga inosente, mababait, matatalino. At naging mga scholar. Kaya ayun, sa Maynila ipinagpad ng kapalaran. Yun nga. Magaganda na ang buhay. Tulad din ng mga anak namin. Pedring, pag naiisip kong malayo na sila, hindi ko talaga mapigilan ang mapaluha. Ay, tama na yan, Mara. Baka matuluan ng luha yung sirup at latik. Hindi naman. Eto, naibuhol ko na din yung plastic. Hetong bayan, Akin na. masasanay ka rin, Mara. Tingnan mo ang paglayo ng mga anak natin sa positibong paraan. Ngayon, mas may oras na kayo ni Ilyong sa isa't isa. Pwede na kayong mamasyal kung gusto ninyo. Pwedeng mag-relax-relax at walang gawain sa buong maghapon. Dahil, heto, may tindahan kayo. Kaming mag-asawa, yan ang aming pananaw. Ang mga anak, pahiram lang sa atin ang langit. Darating talaga ang araw, magkakaroon sila ng sariling pamilya at hihiwalay sa atin. Ay, teka. Magluto ka naman ng sapin-sapin bukas. Sige. At bibili ulit kami ng mga kapitbahay natin. Ilyong, sa tingin ko, malalim ang kalungkutan ni Mara mula nang humiwalay ang bunso ninyong si Carmela. Hindi naman siguro. Abala siya palagi sa pagluluto ng mga kakanin. Nabanggit niya kasi sa akin kahapon na sinasadya niyang abalahin ang sarili niya para hindi niya maisip ang 3 ninyong anak. Napag-uusapan din naman namin yan, pero mukhang ayos lang naman siya, Pedring. Hindi siya okay, Ilyong. Ha? Ang maipapayo ko, ipasyal mo si Mara para malayo ang isip sa mga nagpapalungkot sa kanya. Ikaw naman, saan naman kami pupunta? Wala namang malapit na pasyalan dito sa lugar natin eh. Mahirap isama sa malayo si Mara. Nahihilo siya sa bus at nagsusuka. Kaya nga palagi ko sinasabi sa mga anak namin, sila na ang bumisita sa amin at mas mahirap para sa kanilang ina ang pagbiyahe-biyahe. Hanggang ngayon pala, mahihiluhin pa rin si Mara. Totoo, oo, hanggang ngayon. Pero hayaan mo, baka pumunta kami bukas sa irigasyon. Malinis ang tubig dun eh. Makakapagtampisaw kami tulad ng mga binata at dalaga tayo. Tama, Ilyong. Oo, Tama yan. Diba? Bakit kaya hindi mo isama yung misis mo, no? Yayain natin si Lydia at yung mister niya. Sige, ako na magsasabi kay Lydia. Mag-picnic tayo. Oh. Sagot ko ang mga hinog na mangga. May dala ka naman laging mangga. Nako, matutuwa nito si Mara. Para ulit tayong mga teenager. Ilyong, ayoko. Ano ka ba naman tao ka? Maglalakad tayo papuntang irigasyon. May ilog doon na malinis ang tubig. Hindi muna tayo magbubukas ng tindahan bukas. Mapapagod lang ako. Ay, gusto ko lang malibang ka. Nalilibang naman ako sa pagluluto ko. Ayoko nang lilihim ka sa akin eh. Ilyong, wala akong ininilihim sa'yo. Ilang araw mo na binubuhos ang panahon mo sa pagluluto ng kakanin at suman. Ay, syempre. Mas may oras na ako ngayon. Wala na mga bata at... Nako. Ayan na nga ba. Ay,
Ito. Elio. Ito yung... Ay, halika nga rito, halika na. Naku, umiyak talaga ito, misis ko. Miss na miss ko lang ang mga anak ko, Elio. Ay, Mara, malalaki na sila. Ha, tama na. Yung panganay natin malapit na mag-40. Si Carmela, 30 na. Nitong magpakasal sila ni Marlon. Eh, naku, hindi na sila bata. Pero bakit kasi napakalayo nila? Oo. Sana man lang narito rin sila sa baryo natin. Para kahit araw-araw nasisilip ko man lang sila. Pwede kong tanungin kung anong kailangan nila. Kung may sinaing na ba sila. O ano ang gusto nilang ulam. Kung may nagkakasakit ba sa kanila. Kung kailangan ba ba nila ako. Uy, tama na. Magsinga ka muna, magsinga ka nga muna. Yung t-shirt ko lang inaano mo. Ikaw talaga, Mara. Oh, nako. Elyong, ikaw, hindi mo ba nararamdaman ang nararamdaman Ay, ko? nararamdaman ko rin, Mara. Nasasabik din ako sa kanila. Pero narito ka eh. Kapiling ko. At ikaw ang pumupuno ng lungkot sa puso ko. Dahil sa'yo, kinakaya ko. Sinasabi mo lang yan para hindi na ako umiyak. Eh, epektibo ba? Yan, iyak na ka pa sa iyak. Eh, pahira na nga natin yan, ha? Sige. Taas mo yung mukha, tumingin ka sa akin, hindi nakatungo ka dyan. Ito. Manggas ng t-shirt ko. Tama na, Mara. Ayokong malulungkot ka eh. Ayokong umiiyak ka. Elyo, huwag mo kong iiwan. Basang-basa na itong... Hindi kita iiwan, ha? Tama na. Hingang malalim. Yan. Ayoko nag-iisip ka ng kung ano-ano, ha? Pipilitin kong iwasan ang maging malungkot. Tama. Ha? Tama na yan. Tutuloy tayo bukas sa irigasyon, ha? Okay? Masaya ron, ha? Yung ginagawa talaga natin yun eh. Pasyalan natin yun eh, ha? Okay? Oo. Yan. Sige na. Sige. Magsinga ka na. Tama na. Naaalala ko ang kabataan natin. Totoo. Malalim pa ang ilog na to dati. Ay, ngayon mababaw na. Ano, maliliit tayo eh. Naliligo tayo rito sa ilog ng walang saplot, di ba? Naalala mo pa yun? Oo, kitang-kita ko yung pototoy mo. At yung shorts mo, inaadod ng tubig na nagkandarapa ka lang yan. Kasi kung hindi, uuwi ka na walang salawan. Oo, kaya yung... Ay, nako. Ay, Mara. Pero Ay, hindi ka haba na- dyan, ha? Ay, uminom ka muna ng tubig. Medyo malayong nilakad natin. Salamat. Pero ang dibdib Oy, ko... Mara, bakit? Ha? Bakit? Elyo, Ano? hindi ako makain. Uy! Ay, nawala ng malay si Mara. Mara! Basahin natin ang ulo niya. Baka dahil sa init ng panahon. Naku, Diyos ko, Mara. Mara, ano nangyari sa'yo? Mara! Hello, Tay. Hindi kita maintindihan eh. Huwag ka munang umiyak. Nanay niyo, umuwi agad kayo rito. Bakit? Ano po bang nangyari? Sinugod ko sa ospital. Nawalan siya ng malay at hanggang ngayon hindi pa nagigising. Pero, Tay, hindi ganun kadaling mag-file ng leave. Hihintayin pa namin ang approval. Carmela! Sabihan mo nga at kuya mo basta kailangan na umuwi sa inyo rito. Opo, sige, Tay. Pero ano po ba talagang nangyari? Hindi ko rin alam, anak. Umuwi na lang kayo. Mahirap makipag-usap sa telepono lang. Tay, pilitin niyong huminahon. Paano ko ihinahon? Walang malay ang nanay ninyo. Hindi ito pwede. Pilitin mong kumalma, tatay. Tatawagan ko muna sina kuya at ate. Tatawagan ulit kita, ha? Ilyong, wala nang nagawa ang doktor. Wala na talaga si Mara. Hindi, huwag niyo siyang takpan ng kumot. Hindi ba tayo si Mara? Hindi. Ilyong, Hindi. lakasan mo ang loob mo. Mara, gumising ka.
Patunayan mo sa kanila buhay ka, Mara! Mara! Ilyong, wala na siya. Hindi, Pedring. Hindi pwede mawala si Mara. Kausap ko lang siya kanina eh. Masaya siya dahil nagkausap siya na ni Carmela. Masaya siya kanina dahil papasyal tayo sa ilog. Buhay si Mara. Mara, gumising ka. Pakiusap ako. Ilyong, tama na. Tama na. Ako ako pipigilan. Kailangan gisingin ko si Mara. Natutulog lang siya. Hindi siya patay. Mara. Tama na. Mara. Makinig ka sa akin. Ikaw ang magaling sa akin, Pedring. Hindi pwede mamatay si Mara. Magkakasama na tayo kanina. Masaya pa niya ako inasikaso na mag-almusal kami kanina. Kausap ko pa siya kanina. Kasama natin siya naglakad. Naririnig mo ba ako? Kasama natin siya kanina sa ilog. Buhay siya. Wala na siya, Ilyong. Hindi pwede. Nangako ko sa'yo, Mara. Hindi kita iiwan. Sabay tayo mawawala sa mundong ito. Nangako ko sa'yo. Bakit kayo nangyari ito? Gumising ka, Mara. Huwag mo ko iwan. Mara, hindi ko kaya mag-isa, Mara. Gumising ka, Mara. Awa mo na. Gumising ka, Mara. Bakit mo ako iniwan, Mara? Ilyong, narito na ang dalawa mong anak. Mamaya maibuburol na si Mara. Si Carmela. Maaaring sa Huwebes pa raw makaluwas. Pero narito na yung panganay at pangalawa mong anak. Inaasikaso na nila ang lahat. Gusto kong ibalik nila si Mara. Wala nang makakapagbalik kay Mara. Pinauwi na ng Diyos ang buhay niya. Ito pwede, Lydia. Hindi ako pwedeng mabuhay na wala si Mara. Ilyong, pag-aralan mong tanggapin na wala na talaga si Mara. Hindi ito tama. Naging mabuti ako asawa sa kanya. Siya na nga minahal ko. Siya na nga pinaglaanan ko ng buhay ko. Si Mara ang buhay ko. Ilyong, tatagan mo ang loob mo. Hindi ito tama. Hindi makatarungan ng langit. Huwag mong sabihin yan. Lahat tayong may katapusan ng buhay. Pero hindi tama biglang binawi sa akin si Mara. Alam na lang na siyang dahilan kaya ako gumigising araw-araw. Si Mara pinaglalaanan ko ng aking pagsisikap at natitira pang pangarap. Pero Ilyong, Alam ng langit na si Mara ang pinakamahalaga sa akin. Bakit bigla niyang binawi? Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong kausapin si Mara ko. O magpaalam man lang. Hindi ko nasabing mahal na mahal ko siya. naiintindihan kita, Ilyong. Naiintindihan mo ko pero bakit ang langit hindi? Ano bang nagawa ko kasalanan para parusahan ako ng ganito? Saan ako nagkulang? Bakit nangyari ito? Hindi ko yan kayang sagutin. Sana sabay na kaming kinuha para hindi ko na nararamdaman na ganitong pagdurusa. Ilyong, ano ka ba? Nandiyan pa ang mga anak nyo. Mga anak, oo! Pero may kanya-kanya na rin buhay. Matatanggap mo rin ito. Hindi. Hindi ko matatanggap. Hindi pwede mawala si Mara. Kailangan bumalik siya. Kailangan ko siya. Hindi ko kaya mabuhay na wala si Mara. Sa buwan pa rin. Nakikiramay yun. Di ba? Kawawa naman. Sa totoo lang, nakakalungkot yung mga ganyan. Hindi natin inaasahan. Biglaan na lang. Ay, chismosa ka talaga, Mosang, ha? Hanggang dito ba naman sa burol ni Mara kung ano-anong kwento ang kinakalat mo? Kay Manang Lydia, hindi naman yung chismis. Narinig ko rin naman sa mga matatanda yun Eh, eh. na ano ba? Ano? Na pwede raw mabuhay ang patay na. Oo, nung panahon ni Kristo. At siya mismo ang nangangaral. Nagkakaroon pa ng himala at may mga patay na nabubuhay pa. Si Kristo mismo nagbalik mula sa mga patay. Eh di kung ganun po, naniniwala ka na sa akin, Manang Lydia. Ay naku, Mosang. Itigil mo na nga yung mga kwento mo, masama yan. Eh ano naman po ang masama sa sangang daan? Ay naku, hinaan mo nga ang boses mo.
Ang sabi nung matatanda, narinig kong nag-uusap, kapag nakahanap daw tayo ng sangandaan, sa dulo raw nito, may isang taong pwede mong kausapin at bibigyan kanya ng isang hiling. Tumigil ka na, sabi mo, Sang. Ano pong malay natin, Manang Lydia? Baka doon mabalik ang buhay ni Manang Mara, di ba? Matakot ka nga sa pinagsasasabi mong bata ka. Pero hindi po ba kayo naaawa kay Tata Ilyong? Hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Manang Mara. Paano nga po kung totoo may ganoong sangandaan? Na kapag pumili ka, sa kaliwaman o kanan, pwede ka pa rin humiling. Kaya lang, may kapalit. Ay nako, tigilan mo na nga yung kalokohan mo, Mosang. Baka may makarinig sa'yo o mapaniwala mo pa. Hindi mo po ba itatanong kung ano yung kapalit? Hindi. Hindi ako interesado dyan. Masama yan. Siguradong hindi maganda ang kapalit ng kahilingan. Nakikiramay ho ako. Hindi ako pwede magkamali. Malinaw na narinig ko sinabi ni Mosang habang nag-uusap sila ni Lydia. Merong sangdaan na kapag natuntun ang dulo, sa kaliwaman o sa kanan pumunta, pwede kang umiling. Kahit ano pwede. Kailangan mahanap ko ang sangandaan. Lahat-lahat gagawin ko, bumalik lang sa akin si Mara. Saan daw po pupunta si tatay? Bakit hindi niyo siya inabutan rito? Ay, magpapahinga lang daw siya sandali. Uuwi siguro sa inyo. Sige ho, Manang Lydia. Lalapitan ko muna si nanay at saka ko hahanapin si tatay. Ay, sige na, Carmela. Mukhang umuwi rin sa bahay ninyo ang ate at kuya mo, kaya wala sila rito sa burol. Opo, Manang Lydia. Naintindihan ko po. Ang mahalaga, narito na rin ako. Kompleto na rin kami magkakapatid. Nasaan man si nanay? Sana hindi siya magtampo sa amin. Dalawang gabi na ako walang tulog. Pero alam kong malinaw pa ang isip ko. Sasamantalahin ko ang dilim ng gabing ito para hanapin ang sinasabi ni Mosang na sangandaan. Maaaring totoo yun eh. Dahil nung mga bata pa kami, naririnig ko na rin tungkol sa sangandaan na yun eh. May nag-iisang sangandaan dito sa aming baryo. Pagtsatsagaan ko yung lakarin. Kailangan sa gabing ito, magawa kong kahilingan bago ilibing si Mara. Diyak mahahanap ko lalaki nagbibigay ng kahilingan na yun. Kailangan bumalik si Mara sa akin. Hindi ko kaya mabuhay na wala siya. Wala rin sa bahay ninyo si Ilyong. Wala po, Tata Pedring. Sabi nila kuya at ate, dito na muna ako sa burol para mag-asikaso ng mga bisita. Sila ni kuya ang hahanap kay tatay. Saan kaya nagpunta ang taong yon? Baka naman po hinahanap yung sangandaan. Anong sangandaan? Oo nga, Mosang. Ano bang ibig mong sabihin? Ay, Mosang, tulungan mo nga ako sa kusina. May dumarating pang mga bisita. Sige po. Teka lang, ano yung sinasabi mong sangandaan? Ay nako, Carmela. Yan ang nga lamang si Pedring ang tanungin mo. Mas kailangan ko ang tulong ni Mosang. Halika na, Mosang, tayo na. Opo. Tata Pedring, ano pong ibig sabihin ni Manang Lydia? Nako, yang si Mosang. Simula nang dumating dito sa burol ng nanay mo, panay ang kwento tungkol sa sangandaan. Sangandaan? Mayroon nga pong sangandaan dito sa lugar natin. Ano pong problema ron? Ang problema, panay ang kwento ni Mosang na kung gusto ng tatay mo na mabuhay ang nanay mo, pwede raw siguro itong pumunta sa sangandaan dahil sinasabing may lalaking naghihintay roon para ibigay ang hiling ng sinuman. Iniisip niyo po bang doon nagpunta si tatay? Carmela, masyadong madaldal si Mosang. Maaaring isa sa napagkwentuhan niya ay narinig ng tatay mo. At oo, posibleng nasa sangandaan ang tatay mo. Huwag na po kayo mag-alala. Ite-text ko si na kuya. Sasabihin kong doon hanapin si tatay. Carmela,
Hindi totoo ang kwento tungkol sa sangagdaan. Alamat lang yun na nagpasalin-salin sa matatanda sa lugar natin. Yun nga rin ang iniisip ko. Kasi sino ba naman ang maglalakas loob humiling sa bantay ng sangandaan? Kung ang magiging kapalit naman Ano po? hayaan mo na. I-text mo na ang kuya at ate mo para masundan nila ang tatay ninyo. Wala pa siyang tulog mula nung namatay ang nanay ninyo. Kaya dapat mahanap na agad siya. At baka kung saan pa sa bigla na lang matumba. Narito na ako sa sangandaan. Kakaliwa ba ako o kakanan? Sa kaliwa ibibigay ang anumang hihilingin mo. Sa kanan, liwanag ang sasalubong sa iyo. Teka, sino ka? Sino ka? Ako ang bantay ng sangandaan na ito. Kung ganon, ikaw ang kailangan ko makausap. May hihilingin ako. May isa akong kahilingan. Kailangan mo munang pumili ng daan. Kaliwa o kanan. Pili sa kaliwa. Sa kaliwa. Ibibigay ang anumang hilingin, hindi ba? Yun ang sinabi mo kanina, hindi ba? Sige na. Kung ganon, tayo na. Sa kaliwa. Sige, tayo na. Para lamang siyang hangin. Kasabay ko siya naglalakad pero hindi sumasahid ang mga paa niya sa lupa. Ay. Narito na tayo. Oo. Ano ang gusto mong hilingin? Ang asawa ko, si Mara, ibalik mo ang kanyang buhay. Buhayin mo siyang muli. Madali lang yan. Pero handa ka bang ibigay ang kapalit? Ano ang kapalit? Ano? Walang nagsabi sa'yo. Wala. Kahit ano pa ang kapalit gagawin ko. Ibibigay ko. Gagawan ko ng paraan. Magkano ba? Ang lupang taniman namin? Ang bahay at lupa namin? Ano? Ang iyong kaluluwa. Ang aking kaluluwa? Hindi mo ba kaya? Ibibigay ko basta ibalik mo si Mara. Ha? Ibalik mo siya sa akin. Sa'yo na ang aking kaluluwa. Sige, oo. Totoo ka, hindi ba? Hindi ito guni-guni? Hindi ba? Oo. Totoo sa gabi ito. Akin na ang iyong kaluluwa. Sige. Basta si Mara ang kapalit, ha? Kapalit si Mara, ha? Tatanggapin ko ang hiling mo, tanda. Kailan? Ngayong gabi? Bago siya libing? Ibalik mo siya sa akin. Mangako ka. Ha? Nawala ang kausap ko. Nasaan na ako? Nasa gitna ako ng dilim. Hindi ko alam kung nasaan ako. Nasaan ako? Tay, narito ko na sa bahay. Natagpuan ka nila kuya at ate, walang malay. Nasa bungad ka ng sangagdaan. Carmela, ang nanay mo. Nakaburol pa siya, tatay. Inaasikaso ni na kuya. Inaapoy ka ng nagnato. Kailangan mo na magpahinga. Hindi. Kailangan ko siya makita. Kailangan ko malaman. Malaman pong alin. Kailangan ko malaman. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo eh. Tatay, alam namin nagdadalamhati kayo. Lahat tayo. Kung hindi nyo matanggap ang pagkawala ni nanay, ganun din kami magkakapatid. Pero sana magpahinga muna kayo. Sabi ni Tata Pedring, wala pa kayong tulog mula nang may mangyari kay nanay. Di ba rin ang walang tulog basta may gising? Anak, hindi ako maaari magpahinga o matulog eh hanggat hindi siya bumabalik. Hindi na babalik si nanay. Tanggapin na natin to, tatay. Hindi, babalik siya. Nangako ang bantay sa sangandaan. Babalik ang nanay niyo. Babalik siya sa akin. Nako, yan na rin. Papasok na yan. Bigyan niya ng dalat ng yung eskwela. Baka tabi yung pasok ng nature. Salamat po. Salamat sa pakikiramay niyo. Wala nga naman. Hindi niyo siya dapat inilibing. Tatay, ano bang sinabi niyo? Hindi niyo siya dapat inilibing. Paano pa siya babalik? Hindi na po siya babalik.
Itigil niyo na po ang pagsasabing babalik pa si nanay. Pag-aralan niyo nang tanggapin na. Babalik ang nanay niyo. Kailangan bumalik siya. Tay, gusto niyo po bang sumama muna sa amin ni Marlon? Marlon? Doon muna kayo sa amin sa Maynila. Ayoko si Marlon makita. Dito lang ako. Hindi ako pwedeng umalis dito. Ayoko kay Marlon. Nag-aalala po ako sa inyo. Hindi ako pwedeng lumayo sa nanay niyo. Hahanapin niya ako. Tatay, buwan-buwan uuwi tayo rito sa probinsya. Oo. Dadalawin natin ang puntod ni nanay. Pero hindi mo naiintindihan, Carmela. Naiintindihan kong nangungulila ka, tatay. Hindi. Kami rin. Hindi. Kami na magkakapatid. Pero kapag nawala na ang mahal natin, hindi na talaga siya babalik. Hindi. Yun na ang katapusan. Mga alaala na lang may iwan sa atin. Mga larawan, mga video na buhay pa si nanay. Pero hindi na siya babalik. Hindi na po, tatay. Paano ang tatay ninyo? Ayaw niya pong sumama sa amin. Kay kuya, kay ate, sa akin. Lahat kami tinatanggihan niya. Dito lang daw siya. Dahil tiyak na hanapin siya ni nanay kapag bumalik ito. Hayaan mo, Carmela. Dadalaw-dalawin namin ang bahay ninyo. Ganun na nga lang po. Tatawagan ko rin kayo para kumustahin si tatay. Oo, Iha. Sige. Mag-iingat kayo sa biyahe pabalik sa Maynila. Kung hindi lang sa trabaho namin, ayoko sanang iwan muna si tatay. Wala naman siguro siyang gagawin para ipahaba ka sarili niya. Sana nga po. Sige ho, Tata Pedring. Pasensya na at sa inyo ko inabilin si tatay. Huwag mong isipin yon, Carmela. Magkababata kami. Kahit hindi mo sabihin, nagmamalasakit kami kay Ilyong. Palagi kaming magmamalasakit sa kanya. Kumain ka na, Ilyo. Hindi ako nagugutom, Lydia. Ano bang hindi? Ang sabi ni Pedring, almusal lang ang kinain mo. Ay, anong oras na ngayon? Kanina pa lumubog ang Hindi araw. talaga ako nagugutom. Nako, sige. Sige ka, ikaw ang bahala. Basta iwan ko rito sa mesa ang pagkain mo, ha? Sige, salamat. Kung may kakailanganin ka, huwag kang mahiyang kumatok. Andyan lang din si Pedring sa bahay nila. Oh, sige, Lydia. Oo, salamat. Ilyong, lahat tayo nangungulila kay Mara. Para ko na siyang kapatid. Sabay-sabay tayo nagsilaki at nanatiling dito nakatira. Hanggang sa tayo nagkapamilya na. Pero kasama niyo pa ang inyong asawa. Buhay si Lydia. Ako nag-iisa na. Nandyan pa naman ang mga anak mo. Di sila maaaring ipalit kay Mara. Si Mara ang karugtong ng buhay ko. Ilyong. Sige, pasensya na, napadaldal na ako. Iwan ko na tong pagkain mo. Sige na. Basta tandaan mo, marami pang nagmamahal sa'yo. Ang mga anak mo at kami ng mga kapitbahay mo rito. Salamat. Magtulungan tayo para makayanan mo ang pagkawala ni Mara. May kumakatok. Pedring, gabi na. Umuwi ka na sa inyo. Magpahinga ka na. Pedring, naririnig mo ba ako? Ay, naku, katok ng katok. Lydia, ikaw ba yan? Abay, bakit ayaw sumagot? Ay, naku. Sandali nga, mabuksan ang pinto. Ilyong, Mara! Mara, nagbalik ka na! Bumalik ka na! Anak ko, tinupanda ng bantay ang pangako niya. Halika. Pumasok ka, buhay ka. Buhay ka muli. Halika rito. Maupo tayo, Mara. Naku, hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon narito ka na muli. Mara. Ilyong. Ay, anong gusto mo sabihin? Nagugutom ka ba? Ha? May pagkain dito. Dala ni Lydia. Ay, ngayon ko nararamdaman ng gutom eh. Sabay tayong kumain. Ha? Kwentuhan mo ulit ako, Mara. Ha? Hindi ako nagugutom. Hindi ka nagugutom. Pero mula nung iburol ka hanggang mailibing ka hindi ka kumain eh. Diyak nagugutom ka na. Ipaghain kita ha. Mara, ako masayang-masaya ako. At masaya bumalik ka na. Hindi na tayo muli pa magkakahiwalay. Hindi ako
ako nagugutom. Kung ganun lilinisan kita po, kasi puro lupa yung buhok mo eh. Gusto mo bang magbihis? Nasa kwarto yung mga damit mo. Maayos at malinis. Ha? Naku, hindi na siya sumagot Nakatingin na sa malayo. Hindi siya tumitingin sa akin. Mara, tingin sa akin. Mara, hindi ka ba natutuwa? Magkasama na ulit tayo. Ha? Ilyong, Oh. bakit mo ako pinabalik? Dahil mahal kita. Dahil kailangan kita. Akin ang kamay mo. Ito. Malamig. Napakalamig ng kamay mo. Kahit hawakan ko ito, hindi niya binabalik ang higpit ng pagkahawak ko sa kanya. Parang wala ng buhay ang kamay niya. Malamig. Walang puwersa. Mara, naririnig mo bang sinabi ko? Narinig mo, ha? Alin? Naku, Mara, mahal kita. Kailangan kita. Kaya hiniling ko makabalik ka eh. Hindi ko kaya mabuhay na wala ka. Ilyong, Ay, yun lang ang isasagot mo. Ilyong, Mara, hindi ka dating ganyan. Madaldal ka. Marami kang opinyon. Marami kang masasabi sa maraming bagay at... Naku, hindi siya nakikinig sa akin. Nakatingin lang sa kawalan. Ganito, malamang napagod ka lang siguro. No, mahal ko, no? Alika na, magpahinga na tayo. Ramdam ko rin na sobrang pagod eh. Sa ilang araw na burol hanggang sa mailibing ka. Sige, halika. Bibihisan na muna kita, ha? May mga lupa na yung damit mo. Ito, pati dito sa buhok mo, ang daming lupa. Ayan. Ito. Ito yung paborito mong duster, ha? Ito yung ipapalit ko sa bestidang suot mong yan, ha? Sandali. Ito, ha? Ayan. Napalitan ko na yung damit mo, ha? Ay nako, masayang-masaya ako, Mara. Magkatabi na muli tayo matutulog. Siya, mahiga ka na, ha? Mahiga ka na. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama. Mara, ayaw mo pa bang matulog? Ha? Sige, ihiga na kita, ha? Isunod mo lang yung katawan mo, ha? Ito, isa, dalawa. Ayan, matulog na tayo, ha? Yayakapin kita, ha? Tulad ng bawat gabi, ako ang nakayakap sa'yo hanggang makatulog tayo, ha? Tulog na. Ay, umaga na pala. Ay, ang sarap ng tulog ko. Napakahimbing. Ikaw, Mara. Mara? Nakadilat lang siya. Walang kakilos-kilos. Mula yata nung makatulog ako kagabi hanggang ngayong umaga, hindi siya natulog. Mara? Ilyong, bakit mo pa ako pinabalik? Ay, sinabi ko na sa iyo kagabi. Sinagot ko na ang tanong mo. Dahil mahal kita. Dahil kailangan kita. Karugtong ka ng buhay ko. Hindi mo ko dapat ginising. Bakit? Ayaw mo ba magkasama pa tayo? Iba na ang mundo ko. Hindi na ako kabilang sa mga buhay. Pero narito ka na. Kapiling na kitang muli. Anumang oras na gusto kitang yakapin, mayayakap na kita. Tulad ngayon, no? Ngayon, malamig ang katawan niya at hindi siya yumayakap pabalik. Mara, bakit ba ganyan ka? Ibang-iba ka na. Ano bang... Dahil iba na ang mundo ko. Paanong iba? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi ka natutuwa na magkasama tayong muli? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo na ako dapat pinabalik. Teka, huwag mo sabihin yan. Mara, mahal kita. Nagmamakaawa ako. Nakiusap ako dun sa bantay ng sangandaan na ibalik ka niya sa akin. Nakiusap ako sa kanya. Ito ang sinasabi ko sa iyo, Pedring. Mga bakas ng paa na putikan paakyat sa bahay ni Ilyong. Aba, oo nga, Lydia. Pero sarado naman ang pinto. Sino kaya ang dumating na bisita ni Ilyo? Ginawa ko ang lahat para makabalik ka. Isinanla ko ang kaluluwa ko, Mara, para sa iyo. Narinig mo yun, Pedring? Parang may kausap si Ilyo. Pero siya lang ang nagsalita. Papasok ba tayo? Sumilip kaya muna tayo dito sa bintana. Bahagyang nakabukas eh. Anong nakikita mo, Lydia? Mahabaging langit.
Ano, Lydia? Pedring, dali. Tingnan mo, dali. Padaan nga ako at ako naman ang sisilip. Ah, Lydia? Hindi totoo. Si Mara. Buhay si Mara. Hindi. Ibig sabihin, Nakipagkasundo si Ilyong sa bantay ng sangandaan. Hindi niya yung dapat ginawa. ano bang ibig mong sabihin? Ayon sa kwento, 24 oras lang ang pahiram na buhay. At pagkatapos, maniningil ang bantay. Yan ba ang katapusan ng kwento? Tungkol sa sangandaan? Oo, yan ang natatandaan ko. Kasi nung mga bata tayo, pinagtatawanan lang natin ng matatanda. Hindi tayo naniniwala. Pedring, kung totoong bumalik si Mara at 24 oras lang siyang pwedeng mabuhay, anong mangyayari pagkatapos? Kay Ilyong, kay Mara? Hindi ko alam, Lydia. Hindi ko masasagot yan. Dahil kahit ako mismo, hindi makapaniwalang totoo ang nakita natin. Si Mara, bumalik. At ngayon, kausap ni Ilyong. O ano nang gagawin natin? Hindi ko alam, Lydia. Sumilip nga ulit tayo sa bintana. Baka namalikmata lang tayo. Tata Pedring, kung biro ang pinadala niyong picture sa akin, hindi po nakakatawa. Carmela, hindi yan biro. Mula sa bintana ng bahay ninyo yan. Sumilip kami ni Lydia. Pilit kong kinuha ang picture na yan para mapatunayan sa sarili namin na totoo ang nakita namin. Buhay ang nanay ninyo. Bumalik siya mula sa libingan. Pero hindi to pwedeng magkatotoo. Kaya nga sinend ko sa iyo ang kuha ng larawang yan mula sa phone ko para may ebidensya ako. Pero paano po? Paano to nangyari? Ang sangandaan, Carmela. Kung maaalala mo, minsan nawala sa buro ng tatay mo at natagpuan siya ng mga kapatid mo sa sangandaan. Totoo ang kwento. Totoong may nagbibigay ng kahilingan sa sangandaan. Pero kwento lang po yung Tata Pedring. Yan din ang paniniwala namin noon. Pero ngayon, may nangyari. Nagkatotoo ang kwento, anak. Umuwi ulit kayong magkakapatid. Hindi ko alam kung ano ang kasunod na mangyayari pagkatapos na bumalik ang nanay mo. Ang nasisiguro ko, ayon sa kwento, pagkatapos ng 24 oras, maniningil ang bantay na nagbigay ng hiling sa tatay mo. Hindi. Ano pa ba ang pwedeng mangyari ngayon? Mara, paulit-ulit mo sinasabi sa akin na ibang yung mundo, na hindi na kita dapat pinabalik, hindi na kita dapat ginising. Iba na ang aking mundo. Pero mahal kita, mahal na mahal kita. Hindi mo ba ako mahal? Bakit iba na? Nag-iba ka. Nawala na yung lambing mo, nawala na yung marami mong kwento, yung pag-aalala mo sa akin. Narito ka na, katabi ko, pero ayaw mo ko yakapin. Mara, hindi na tayo muli pa magkakahiwalay ha. Yakapin mo ko. Sige na, yakapin mo ko. Gusto ko maramdaman ang higpit na yakap mo. Ilyong, Oo, ako ito. Si Ilyong ito. Ilyong. Sige, yakapin mo ko ha. Mahal kita, Mara. Sabihin mo, mahal mo rin ako. Mara. Bakit iba na ang boses mo? Oras na para maningil. Ang boses ng bantay sa sangandaan. Ako nga. Si Mara nagsasalita pero boses ng bantay sa sangandaan na naririnig ko. Dahil hindi na talaga babalik ang patay na. Nagbago nga niyo mo, Mara. Naging isa kang... Ito ang tunay kong anyo. Ang kampo ng kadiliman! At ngayon, ang napagkasunduan natin, Ilyong. Ano na pagkasunduan? Ano? Ang iyong kaluluwa. Hindi! Sa akin ang iyong kaluluwa. Hindi! Nilinlang mo ko!
Ibinigay ko ang hiningi mo. Hindi. Ngayon, kukunin ko ang kapalit ayon sa napagkasunduan. Teka, wag. Hindi. Hindi maaari. Hindi! Wala nang buhay si tatay. Namatay siyang yakap ang larawan ni nanay. Wala kahit saan si Mara. Parang panaginip lang ang lahat. Pero ang nakita namin ni Carmela, totoo yun. Dalawa kami ni Lydia na nakakita ng lahat. Katunayan nga ay ang larawan na pinadala namin sa messenger mo. Ang larawan? Teka, nasa na nga ba ang larawan dito sa phone ko? Ang alam ko nakasave yun dahil ipapa-analyze ko nga yung... Tata Pedring, Manang Lydia, nawala ang picture mula rito sa chat natin. Wala na. Hanggang dito sa save items ko, wala rin. Pero maniwala ka, hindi kami nagsisinungaling, Carmela. Nakita namin kausap ni Ilyong ang nanay mo. Hindi ito nagsasalita pero nakaupo sila at magkaharap. Hindi natin malalaman ang tunay na nangyari kung ano mang kababalaghan ang nangyari rito. Si tatay na lang talagang nakakaalam. Sobra niyang dinamdam ang pagkawala ni nanay. At ngayon, maaaring magkasama na sila. Maaari nga, Carmela. Ano ang gagawin natin? Hindi natin kayang patunayan na nagbalik ang nanay ninyo dahil nawala ang larawang sinend ko sa chat natin. At wala ring naiwang bakas dito sa loob ng bahay ninyo. Pati ang mga marka ng paa na putikan sa hagdan sa labas, nawala rin. Hindi na nga natin mapapatunayan ang kababalagang nangyari rito. Ang tangi nating magagawa, bigyan ng disenteng libing si tatay, tulad ng libing na binigay natin kay nanay. Tatawagan ko ang mga kapatid ko. Ihahatid natin si tatay sa huling himlayan, sa tabi ng babaeng tanging niyang minahal, sa tabi ng puntod ni nanay. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin. Sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.